Hello, good afternoon. I'm back sa live. And this is Mommy Lee, the Crafters Forum with Mommy Lee. We're back in circulation. OMG. It's been a long time. It's been around 3 months, more than 3 months, I think, since I last had a live session dito sa ating Niknok and Nyepbi. So, ayun. So actually, mamaya meron din tayong live streaming with the rest of the crochet lovers in the Philippines, admins and moderators. Mamayang 8 p.m. PH time. But gusto ko lang din mag-live for my own content din, di ba? Yes! Yes, me. Yes, me. Ang saya ng mukha ko ba? Hello, Miss Sharon Lee! How are you? How's everybody? How's everybody today? So ayan. Wait lang, dapat catch. Say video, wait. Meron lang akong i-edit. Okay, there you go. Ayan, again, welcome to the Crafters Forum with Mommy Lee. So, ang topic natin for today is, alam niyo yun, how to, ang topic natin, wait. Yan, how to freehand crochet and knitted items. Kasi alam niyo, sa mga groups, I saw this kind of problem with group members sa FB community natin. Or kahit saan. Or minsan dito sa TikTok, marami nagtatanong, no? Like, lagi sila naghahanap ng, they usually post a picture like, meron po bang pattern nito? Hello, Mr. Renato Bokil. Bongkil ako. Lagi ko na yung may N. Bokil pala. Hello. Hello, bro. How are you? Ayan, shout out muna tayo. I'm back in circulation. Okay. So, ayan. So, yun nga. Ayan o, Mami Girly. Live ko muna ngayon, charot. Gusto mo bang if you wanna join me, you can just click the yung guest dyan. So, if you wanna join me. Our topic for today is how to freehand crochet and knitted items. Kasi, marami sa mga beginners, crocheters or knitters or any hobby na crafting is that maraming lagi nagtatanong, no, na nagpo-post sila ng picture, paano po ba, meron po bang pattern kayo nito? Samantalang, kung ikaw as a crocheter, as matagal ka ng crocheter siguro, pwede mo naman sabihin, pwede mong i-freehand yan. Marami naggagano, marami nagko-comment na gano'n, pwede mong i-freehand yan, tapos bibigyan mo ng instructions. So minsan, mahirap siyang gawing instruction as written or naka-type mo yung instruction sa comment. So minsan, doon ako nahihirapan. So that's why I thought of making a content about this, like how to freehand and paano ba i-freehand yung mga crochet or knitted item. Diba? So, ayun. Kaya ako naisip din tong content na to kasi usually ang struggle sa mga beginner, nahihirapan sila, hindi po kasi ako marunong mag-freehand eh. But actually, it's not as hard as you think. Especially sa maraming mga beginners, diba? So, ayun. Paano ba? So, here are some steps or tips that will be able to help you siguro, especially for beginners, kung paano kayo matuto mag-freehand ng crochet or knit items. Siyempre, first, master the basics first. Ano ba yung mga basics na yun? Yung basic stitches. Ano ba yung mga basic stitches? Unahin natin sa crochet yung single crochet, double crochet, half double crochet. So, lahat yun. So, knowing the basics and the stitches of crocheting or knitting will be able to equip you para makagawa ka ng item na kahit wala kang tinitingnan pattern, parang
makita mo lang yung item para may idea ka na kung paano gawin. Itatry mo na lang. Oh, di ba? So, master the yun naman ang foundation. Every foundation ng any crafting is always the basics. I miss you, Mommy. Yes, I miss you too. Ang tagal ka na. Tagal na natin hindi nakakapag-chika-chika. So, mag-schedule ulit tayo ng chika-chika natin. Okay. Hello, Levy Analyst. Hello, Ashera. Hello, Mommy Girlie. If you wanna join me, you can just, para medyo, alam mo yun, maka-share din kayo ng insight nyo dun sa topic natin, which is, freehand crochet or knit. Kung paano, learning how to freehand crochet items. Or learning how to freehand your, Kasi usually, ang knit and crochet is halo naman, they are related. May duty pile later, okay. They are usually related, diba? So, kaya pinagsama ko na siya. So, anyway, so number 1 is master the basics first. Yun nga. You will never go wrong with mastering the basics and the stitches. Explore more different types of stitches from beginning to advanced stitches. Oh, yes. Yeah, from beginning to advanced. Kaya nga, ang pinaka-basic foundation dyan, yung mga simple stitches muna. O, diba? So, pag alam nyo yung mga simple stitches, then you can go further sa mga advanced stitches. Kasi usually, ang mga katulad ng sa mga amigurumis, usually, single crochet lang naman yan, tsaka increase-decrease. Sa mga wearables, it's a combination of simple stitches, no, single, half double crochet, diba? Pinag-aanohan lang sila. Parang pinagko-combine lang yung mga stitches na yon na, diba, many advanced crocheters, pag nakita natin yung stitch, parang alam mo nang anuhin yan. Parang natatansya mo, na-estimate mo na kung ano yung pwedeng gawin sa stitch na yun. Usually nga, hindi natin alam yung stitch, pero alam natin kung paano gawin. It's because we already know the basics. Yun naman kasi ang laging mahalaga. Okay, so let's have the next one is the number 2. Ayun. Experiment with basic shapes. Ayan. So, especially with shaping, sa mga wearables, it is really important na alam natin kung paano maka-form ng mga shapes. Especially mga free-form shapes, diba? Ayun. Kung paano gumawa ng triangle, kung paano gumawa ng square. Ayun lang naman ang yun eh. Hello! If you want to join us, you can just click yung guest dyan sa ating, our topic for today is learning how to freehand crochet items or knit items. Okay, this is the Crafters Forum with Mommy Lee. I'm back. Kung gusto nyo lang makasama sa ating discussion about this topic. Okay. Ayun nga, experiment with basic shapes. So, ayun nga. You can start by crocheting squares, rectangles, so lahat ng shapes, circles, triangles, without a pattern. So, try nyo lang without a pattern. So, ito yung mga shapes yung mga basic shapes na yan, when you are able to make those shapes without a pattern, ito yung magiging foundation nyo for more complex designs. When you try to create them at different sizes, experiment with variations in stitch tension, yarn weight, and hook and needle size. So, they come together kasi, especially yung hook, first muna yung yarn. Kung anong material ang gagamitin mo. Number 2, yung hook na gagamitin mo, appropriate for that yarn. And yung tension. Diba? So, hello, Michelle. So, I have this content. So, I am
having this live, we have a discussion about learning how to freehand your crochet items or knitted items. Ayan ang ating, if you want to join me and give your own insights in our topic for today, yeah, you can join and click the guest button, and I'm gonna accept your request. Okay. So, ayan, experiment with basic shapes. Okay, so the next one is number 3, understand stitch pattern and textures. Ayan, so after understanding the basic stitches and knowing how to form shapes with those stitches, okay, yes, so we can start now with understanding stitch patterns. So when you say stitch patterns and textures, we are talking about the combination of those stitches. Okay, so it's like playing around with those stitch combinations to see what textures you can create. For instance, sa crochet, may mga what's your favorite? Ako for example, my favorite crochet pattern yung alpine stitch. So it's a combination of meron siyang single crochet and merong double crochet and front post double crochet yun. May ganun yun. So it's a combination of stitches. Yung mga ribbing, ano pa ba? Yung mga shell stitch, yung mga marami. So actually there are a lot of patterns in crochet and knit na most of them hindi ko alam ang tawag. Pero pag nakita ko, alam ko siyang gawin. Yung mga ganon, di ba? Pag nakita mo, ay, alam ko yan. Okay. So this understanding stitch patterns and textures will give you that skill to play around with a combination of stitches. Ayun. So more or less, pag alam mo na yung mga stitches na yon, you will know how to learn how stitches when they are combined, alam mo na kung paano siya kung ano yung magiging result ng mga stitches na kino-combine mo. Okay, so number 4, learn increases and decreases. Oh, with learning how to form shapes, paano natin magagawa yon? This it's a collaboration of knowing the stitches and knowing how to increase and decrease. Diba? So sa pag-form ng shape, andun yung increases and decreases. So especially sa mga amigurumis, especially if you're gonna, let's say, just a simple crochet ball, di ba? So sa una, you have to increase that, and then pag isasarado mo na siya, dapat marunong ka ding mag-decrease. No, ayan ang aking sample na na how do you call this? Crochet ball. Kasi wala, ginawa ko lang siyang stress ball. Ginawa ko siyang stress ball talaga, yan. So whenever na nangangalay or I feel some pain sa hands ko, yan. Yan, ito inaano ko. Ginagamit ko as stress ball, di ba? Siksik na siksik. This is supposed to be a frog, the head of the frog. Tapos dapat may ganun pa siya. Kaso hindi ko na natuloy. Ayan. So, let's have the next one. Number 5. Draw. I only recently learned to invisible decrease. Yes. Yung invisible decrease, it's like yung single crochet, yung unfinished. Ang tawag nila dun is unfinished single crochet, di ba? Tapos gagawa ka ulit. Tapos you will join the 2 single crochet. Yung mga ganun.
Well, anyway, I know what, siguro na, I know you know what I mean. Isa mga pinagsasasabi ko. Okay. Okay, let's have number 5. Number 5 is draw your ideas. Okay. If you have an idea of a project that you want to do, yung iba, it's best to have a sketch first of your idea, right? Ang alam kong gumagawa nito, just like Miss Ali of Crafter's Muse, nakikita natin, nagpo-post siya ng mga, pag gusto niyang gumawa ng design na wearable, ini-sketch niya muna bago niya gawa ng pattern. So, para medyo, ano yun, parang, navivision yun. Navivision na niya kung ano magiging itsura ng project na gusto niyang gawin. O, di ba? Charis. Okay, let's have number 6. Start with small projects. So, especially if you are a beginner, siguro mag-start ka lang talaga muna sa mga small projects like crocheting a granny square, crocheting a small ball like this. Hindi naman siya ka-small, hindi siya small, ano. Medyo malaki na siya. Or any simple pattern. So, start with small projects with a simple pattern. And, mastering your skills will be able you to equip with skills that you'll be able to use if you want to move forward in advancing your skills in crochet. O, diba? So, yun lang naman yun eh. Start with small projects with simple patterns. Kasi, sabi nga nung ano ba yan? Yung commercial ng chocolate drink, great thing starts from small beginnings. Milo. Diba? Naging Milo commercial pa. Pero totoo naman yun. Kasi nga, before you become great, you have to start small. Kaya you start with small if you're a beginner and you're just starting to explore the craft of crocheting or knitting. Start with small projects. Huwag ka muna mag-aim ng malalaki kasi baka ma-overwhelm ka. At saka minsan kasi pag nag-aim ka kagad, if you're a beginner and you aim for like, gusto mo na kagad wearable, gusto mo na agad blouse kagad ang gagawin mo, madi-discourage ka minsan kasi especially pag parang pag nahirapan ka na in the middle of your project, pag nahirapan ka, 'di ba? Parang ang hirap pala nito. So madi-discourage ka na. Mapuputol na yung yung enthusiasm. Yung enthusiasm mo, it will just go down. Yung enthusiasm mo for the craft sa crocheting, siya. Ako, I admit, sometimes I lose my enthusiasm, my interest in crocheting and knitting. Pero, pinagpapahinga ko lang yung sarili ko. Because sometimes I get disappointed with projects that, especially if I'm in the middle of the project and nahihirapan ako. Yung parang, hindi ko ma-figure out yung susunod kong steps, especially if I'm doing it free-handedly. Hello Ari, how are you? Ayun nga. So start with small projects para hindi tayo masyadong ma-overwhelm sa project, ha. Kaya iyon. Number 7, embrace trial. Hello, Jojeline. Embrace trial and error. Ayun, trial and error. Ito, yun nga. It's kahit naman any difficulty, any trial, any error is always a part of your journey in crafting. Be it crocheting or knitting. So, part ng buhay yan. Just like struggles in life, hindi laging Pasko.
may mga may mga struggles. There will always come a time that you have to frog or to rip your projects pag nagkamali ka. So, take it as a process to your success. Diba? Yan. Oh, thank you. Aba, nag-share ng live. Ano ba? Ang daming share ng live. Sandali lang ako kasi at 8 o'clock babalik din ako for another live session with Crochet Lovers in the Philippines, admins and moderators. So, nag-content lang ako kasi matagal na ako hindi nagla-live. Iyon. Okay, so let's have number 9. Ayun, watch free-form crochet and knitting tutorial. So, actually, of all the tips that I mentioned, eto talaga yung pinaka ultimate thing that you have to do. Watch a lot of video tutorials. Kasi doon ka talaga matututo. Ako hanggang ngayon, there's not a day, walang araw na hindi ako nanood ng crochet or knitting tutorial. Walang araw. As in talagang every day, manonood ako ng isa or dalawa na knitting or crochet tutorial. Kasi minsan pag nagpo-pop up sa YouTube feed ko, pag may, para magandang project yun na. So, panonoorin ko siya. Ayun. And, marami akong nalalaman na bagong stitch, na bagong technique. Kasi, actually, ang crochet and knitting, ang craft na to, since we are globally connected na. We can see other people from other countries, 'di ba? Yung mga tutorials nila sa YT, 'di ba? Nakikita na natin. So, marami tayong nalalaman ng mga new techniques sa crochet. 'Di ba? Yung paggawa ng amigurumi, yung yarn, ano ba 'yun? Yung yarn under nga. Lately ko na lang 'yun natutunan, na discover sa kay Shushu. Kay Shushu crochet ng YT. From Thailand ba 'yun or Vietnam? Ayun. Lately ko na lang siya, like last year lang yata or after pandemic ko lang yata nalaman 'yun. O di ba? Pati yung mga yung mga branded hooks. Kailan lang ako naging aware? Ang alam ko lang na hooks yung mga basta crochet hook lang. I wasn't aware or I didn't know anything about tulip hooks, clover, kung ano pang branded hooks. Wala akong kaalam-alam. Nalaman ko lang yan when I met yung mga crocheters dito sa TikTok. Yan, doon ko lang yan nalaman. Kaya nga kasi we are now globally connected and marami tayong nakikilalang mga crafters. Marami tayong nalalaman. Kahit na matagal ka na nagko-crochet, meron ka pa rin malalaman at malalaman. O diba? Number 10, ito. Join crochet communities or knitting communities. Ang community kasi hindi lang naman yan, physical community like in your community, pwede yun. Now that we are connected through social media dito sa Niknok, tsaka sa Nyepbi, di ba? Marami na tayong nami-meet. So, joining communities like this, marami ka rin matututunan. If may mga questions ka, di ba? So, just like in FB groups, maraming nagtatanong. So, nagtutulungan naman sila. Yung iba, nag-a-answer ng mga questions about crochet. At least, marami din silang natututunan doon. So, joining this crochet or crafting communities can help you a lot with your journey in your craft. Diba? Siyempre, kasi minsan, kahit nanonood ka ng mga tutorials sa YT, may mga yung resulta, hindi mo matatanong yung mismong yung gumawa ng tutorial na bakit ganun ang nangyari sa result ng ginawa mong project.
sinunod mo naman yung video tutorial, parang, sinunod ko naman, bakit ganito itsura? So, maganda din na merong magtuturo sa'yo na kung saan ka nagkamali. Diba? Baka sa tension mo, baka mali yung hook size na ginamit mo, or baka mali yung maling, paano ba? Maling butas. Minsan, di ba, yung mga stitches, di ba yung mga stitches may butas yan. So, minsan, kapag beginner crocheter ka, hindi mo alam kung saan isusulot yung yung crochet hook eh. Ano ba yung next stitch? Ano ba yung second stitch? Ano ba yung second stitch from the hook? Alin ba doon, di ba? So, iyon. So, pag mga nako-confused ka, iyon. Yung crochet community mo ang makakatulong sa'yo para ma-realize mo yung iyong pagkakamali dun sa stitch. O, diba? Malapit na tayo matapos. Number 11, keep a stitch notebook. Ayan. Ginagawa niyo ba to? You keep a stitch notebook na mga stitches. Kasi sa dinami-dami ng mga stitches, makakalimutan mo yun eh. Ako minsan nakakalimutan ko talaga eh. Kaya ako ginagawa ko, yung mga tutor, pag kunyari meron ako nakitang, I don't keep a stitch notebook. But if I really want to remember, or I want to keep a stitch or pattern na gusto ko, na nakita ko sa YT, yung tutorial, inaano ko siya, sinisave ko sa YT ko. Para once na, paano nga ba gawin yun? So, mababalikan ko siya. Pwede ko siyang balikan, yung pattern. Or, yung iba naman, they make they make a file of their patterns. Like, meron silang notebook para sa mga patterns, sinusulat nila. Or yung iba naman is, nagpapaprint, nilalagay nila sa folder. So, it's really up to you kung paano nyo i-file yung mga stitches or mga patterns na nagustuhan nyo. So, kayo na bahala dun. Okay. And then the last one, practice with scrap yarn. So, ayan, the last one is like, same tayo, me, save sa YT or Pinterest. Yes. Ay, yun! Aside from YT, Pinterest talaga, ang dami-dami kong mga na-save na projects, na stitches and patterns, yung mga diagrams sa Pinterest. Crochet and knit. Ang dami kong nakaano dun. Ayan. Anyway, so sa number 12, practice with scrap yarn. Okay, this is for beginner crocheters na pag hindi nyo pa masyadong hindi nyo pa masyadong gamay. Hindi pa kayo ganun, you're just starting to explore the craft. Might as well you practice with scrap yarn. Kasi nga, sayang naman kung mamahaling yarn kagad ang gagamitin nyo, di ba? So, it takes a lot of practice. Yun naman talaga ang key. The key to mastering your skills is practice. Practice. Kasi yung iba naman kasi, alam mo yung mga ibang bagong crocheter, gusto nila, maganda na agad yung gawa nila. Gusto nila parang di-discourage kagad sila na, bakit ganito? Hindi nila alam, it's part of the process. Ganun talaga. And it takes a lot of practice para ma-practice mo yung right tension. Alam nyo ba, ito, share ko lang experience ko. Nung ako talaga, I'm not an amigurumist. Ibig sabihin, hindi ko forte yung mga amigurumist. Kasi, ayoko talaga ng single crochet. Pwede ako mag-single crochet, yung part lang ng pattern, pero yung puro single crochet, ay, hindi ako magaling doon. Pero alam mo, nung nag-try akong gumawa ng mga keychains, napansin ko,
nag-improve yung ano ko, yung mga stitches ko sa paggawa ng amigurumi. Actually, hindi naman talaga siya amigurumi, mga keychains lang, yung mga simpleng ganito. Yung nag-improve siya, napansin ko, luminis. I'm not, kasi yung ibang una kong gawa, hindi ganito kalinis eh. Kaya ito, tinatago ko talaga to. Kasi yung ibang mga nabenta na eh. Yung mga keychains ko, nabenta na. Na napansin ko, hi Liva, how are you? Napansin ko na habang ginagawa mo yung stitch na yun or yung skill na yun, practice lang talaga ang susi para gumanda yung quality ng work mo. Di ba? Napansin ko yun eh. Tapos minsan, ayan, may tip si Miss Michelle. Tip din sa mga beginners, wag nyo throw away mga scraps or mistakes. Save them. Gawin mo stuffing. Yes, that's true. Pwede mo siyang gawing stuffing. Sa mga amigurumis mo. O, di ba? O, iyan. So, and yan po yung mga 12 tips in order for you to learn how to freehand crochet items. So, yung mga tao na namumblema na lagi kasi minsan nagtatanong sila, pwede mong i-freehand yan? Kasi minsan alam mo yung mga tinatanong nila sa post, meron po ba kayong pattern nito? Parang, pag pwede mo naman i-freehand yan. Hindi po ako marunong eh. Diba? Yun ang sinasabi nila kasi. So sana, ayun nga, ito yung mag-ano sa'yo, know the basic skills, know the stitches, know how to form shapes, and practice, and watch a lot of video tutorials, and practice. Oy, andiyan ka pala, Hanilin. Mekos ng pattern is like, yes! Mekos lang ng pattern, di ba? At gagaling ka na talaga. Ayun nga. Doon ka nagagaling. Yan nga. Is there any topic that you want to tackle for our next live? Meron ba kayong gustong topic? You can pwede kayong mag-suggest para sa ating susunod na live. O, di ba? Iniisip ko kasi kung kailan ako mag-live. Yung siguro ayun, every Thursday at maybe 5 o'clock. Kasi meron din kaming live for the Crochet Lovers in the Philippines group. Meron din kaming live so hindi ko isasabay doon. So, eto na lang yung magiging regular live streaming natin na merong topic na ganito. Yun nga, yung The Crafters Forum with Mamily. Is there any topic that you want to discuss about? And you can suggest and isulat nyo dyan sa baba. Yan. Practice, hi Sheena, practice makes perfect talaga, walang short. Wow, Mamily is back na sa pag-live. Yes! Alam mo kung bakit? Usually talaga pag summer, nawawala ako. Tapos, pagdating ng fall pa winter, doon ako nagkaka-energy. Pag mga papalamig na. Ayun. Hello, Jolets! So, if you have any other questions about crafting, knit or crochet, or may suggestions kayo about topics to be discussed, just write your suggestions dyan sa baba. Yan. Ayun, yung ate ko, merong question. Paano po paggawa ng simple keychain na crochet? Ano bang design? The key here is, anong design ba ang gusto mo? Anong design? Paano paggawa? Ano ba yung simple keychain na crochet? Yung isang bilog? Your question has a lot of ano ba tawag doon? Loopholes. Kasi anong keychain ba? Anong design? O, di ba?
Depende kasi sa design. There are a lot of simple designs na pwede mong gawin. Mag-ano ko muna ng design. Gusto ko ng strawberry. And then, let's start from that. Gusto ko ng simple lang yung bola. Gusto ko ng bear. Gusto ko ng bee. Gusto ko ng frog, keychain. Yung mga ganon. Ganon lang. So, start with an idea that you want to make. Ganon lang siya. Okay. And we're done with our live. So, I'll see you next Thursday, 5 p.m. Philippine time. 5 to 6 p.m. siguro tayo. Ayan. Kasi mahirap din yung masyadong ano yan? Nakaka ng boses. Ng lalamunan. Yung mga uso ngayon na keychain, bilog or Hello Kitty. Gusto mo labubu. Uso ngayon, labubu. Nakakamalat. Yes. Actually, since na medyo hindi na rin ako sanay, I mean, it's been a long time since I had a live session here sa Niknok and Nyepbi. Medyo, ayan, napagod agad yung sa pagsasalita. Thank you, Sheena, Hanilyn, Jolets, and Michelle, and others dito sa Niknok and dun sa kay Liva, sa ate ko, tsaka kay Renato, sa mga nanood today. And I'll see you next time. This is the Crafters Forum with Mommy Lee. Bye-bye!